Good morning, guys. Happy Monday. It's now 6:30. But yeah, yesterday was effective na yung daylight savings time. We've fall back 1 hour. So technically, dun sa regular time before, ngayon ay 7:30 na, pero it's only 6:30. Kaya kagabi, 5:30 pa lang sa relo. Ang dilim na. Kasi, by right, mga 6:30 na yun. Kasi ngayon, maaga nang bumaba yung araw. But anyways, ayan, sa school naman namin nila, si Seb sa amin, walang changes. Pero kay Daddy, nag-adjust siya ng time. Kasi syempre, sa work, yung mga ibang kasama niya sa ibang, kumbaga rotation kasi sila ay merong taga Singapore, may taga US. Nakamit ako yung isa. 3 countries, UK. 3 countries sila nagro-rotate para makover yung 24 hours. So, dun sa kanila, kung saan man yun, wala nagbago ng time. So, yung 8 to 5 niya, naging 7 to 4 na siya. Kaya, siya yung nag-adjust. Anyway, ayun na nga. 8 o'clock yung pasok ko today, and usually maalis ako yan mga bago mag 7. Ay, grabe, nakakainis yung ganito na ang kapal ng suot mo, lamig na lamig ka, pero pagdating sa bus, lalo na sa morning, siksikan, nakatayo ka na, tapos hindi ka na makakagalaw para tanggalin yung damit mo or yung coat mo bagong gising. Ang init naman sa bus. Kasi either walang aircon or naka-heater. Naka-on yung heater. So, yun mahirap kapag sa umaga na pagko-commute kami sa punuan. Anyways, prepare ko lang yung aking kape. And kung meron akong mababaon, and then we gotta go. We gotta go. Come on. Okay, guys. Let's go. Madilim pa. May mukha lang maliwanag sa camera. Pero madilim pa. Si Shina parating na din. Lemeg. Pero kinikerry. Hindi na ako nag-gloves. Lagay ko na lang sa bulsa ko yung kamay ko. Carry na. Okay. Let's go. Hey guys, tapos na yung first class. Hindi man lang ako naka-vlog. Antok-nantok ako. Accounting. Kami yung mga Say hi muna. Hi! Hello everyone! Yes. Anyways, marketing class kami next. And We are so enjoy listening. Yeah, Enjoy listening. Charot. yung ano yun, yung ating Kaizen na assignment. Nairaos namin, grabe. Medyo ulit siya this week. Medyo ulit? Oo nga pala, no? Meron siya ulit. Merong due ulit. Nasa Individual pa yan. I guess. Pwede ba So, yeah. Sunod the weekend. Very busy. Kasi, matulog? Yeah. So, 6 weeks to go, guys. And we are done with the second term. Konting tumbling na lang. I'm 7. Anyways. Nakadami kasi. Okay guys, lipat kami dito sa study hall. Dahil tapos na yung aming booking sa library. Nanaon siya din. Anyways, yun. Meron kaming mentorship. So, imimit namin ang aming mentor. Nandun din siya sa library for 1 hour. And then to be continued, mga busy gumawa ng assignments. Hey guys, I'm home. Medyo kanina pa, alas 4. And it's now 4:45. And we are getting ready na naman to go to the dentist. Actually, diba na-upload ko na yung vlog ko na yung magkano magpa-dentist. So, akala ko noon, tapos na. Hindi pa pala. Hindi pa pala. So, actually, after nung binunutan si Zach, sabi, so, meron pong next na filling session for Zach. Kailan ko daw gusto. So, sinabi ko, that day, sinabi ko,
sinabi niya na may available ng November 1. And sakto, wala silang pasok nun, pero ako may pasok. Available slot daw is 2:50. So, sige. Kasi in my mind, usually umaalis kami ni Sheena sa school ng 2 kasi nga magsusundo si Sheena sa kids niya. So, sabi ko, for sure, makakaabot ako. So, confident, ganyan. And nung day na yon, last Wednesday, may ginagawa kaming assignment na due date ng Friday. So, nagstay back kami sa school. Tapos, sakto si Sheena, hindi kailangan sumundo kasi si Joseph ay pang umaga na. So, hindi na siya umuuwi ng alas 2. Like, yun nga, pagka, wala magsusundo. Ay, basta nung last time, umuwi kami ng 2. Or minsan, nauna na siya. Ako nag-stay pa pag talaga may kailangan akong tapusin, ganyan. And, sobrang nakakonsentrate na ako. Ayoko i-stop yung ginagawa ko. Nauna na si Sheena. So, nung day na yon, hindi niya kailangang magsundo. Tapos yun nga, nangangarag kami dun sa assignment namin na due ng Friday. Sige, nag-stay kami. Gawa. Tapos nung nag-aantay na kami ng bus, mga 3:05, tumatawag yung clinic sa akin. Doon ko lang naalala ko, ayaw nga pala, meron kaming appointment ni Zach. So, nung Wednesday yun. So, pagbaba ko ng bus, doon ako dumiretso sa clinic. Trying to see lang kung pwede pa kami isingit that day. Kasi hanggang 8 o'clock naman sila. So, pupunta ako ng clinic. Sabi niya, ay, hindi na po pwede. Sakto, Pinay yung nasa reception. First time ko siyang nakita. Kasi yung lalaki yung lagi ko nakikita doon. First time ko siya nakita. Tapos yun sabi niya, tinatawagan ko po kayo kanina. Nag-call back naman ako. Pag nag-call back ka kasi, voicemail lang. Parang leave a message, tapos tatawag ka namin ulit. So, habang nasa bus ako, tumawag ako. Sabi ko nga na, na-late na ako nakalabas ng school, ganyan. Sabi ko, pwede ba akong isingit, ganyan. Hindi naman niya napakinggan pala. So, ayun. Sabi ko, kung pwede pa. Sabi niya, naku, full na po. Sabi niya, sabi ko, kailan mo yung pwede? Ang earliest available na is today, Monday, 5:30 p.m. Sabi ko, sige, sure na sure ako. Hindi naman kami magstay. Well, depende kung may event kami sa school. Pero usually, hindi pa nagstay ng super ganun kalit. Unless nga lang may event sa school. So, ayun. So, babalik. Sabi niya, so, bali sa Monday po, pagbalik nyo, magpapasta si Zach. Tapos, kukuhanan na siya ng impression para dun sa binunutan ng ngipin. Sabi ko, para saan yun? Sabi niya, space maintainer. Kasi nga, since binunutan siya ng ngipin, kailangan ma-maintain yung space na yun. If not, magmo-move yung mga ngipin, yung ngipin niya na nasa likod, pati yung mga bagong patubo, ipupush yung ngipin. So, kailangan daw lagyan ng something para hindi mapush yung ngipin. Sabi niya, na-approve na po ng insurance nyo yung pero hindi 100%. Hala, kinabahan ako. So, magkano yung issue siya, magkano yung procedure? For today, lang, kukuhanan lang siya ng impression. Parang imo-mold. Para bang pag sa postizo, I think, or sa braces or whatever, meron lang kukuhanan pa lang ng impression. Tapos next week, i-schedule ulit kami para bumalik, para ikabit na. Para daw yung bakal or something. Hindi ko alam kung nung itsura na, ayun, ilalagay dun sa ngipin. So, kaya nakabahan din ako, baka masakit yun. Ewan ko, hindi ko alam. Ngayon, wait lang. Ayun, so, yan. Tapos sinanong ko, sabi ko, magkano yung te? Sabi niya, bali po, check ko lang, siya sa computer. 462 yung, yung maintainer. Kung magkano po yung sagot ng Sing Insurance? Sabi niya, 453. Buti naman, sabi niya. So, mga $9 lang yung babayaran. Sabi ko to namang insurance, hindi pa binuo. Pero kinabahan ako. Sabi ko, buti na lang cover din yun. So,
At titignan ko muna kung magkano yung bill for today. Kasi so far, roughly nakaka 1.6 na sila sa dentista. Combined. So, ayun. Kaya ako, hindi ko pa, tawag dito. Makalimutan yung sabihin ko. So, yan. Magkakaalaman later kung kung magkano. Pero yun, isang feeling, tsaka yung gawa ng impression. So, hindi ko alam kung may bayad yung paggawa ng impression today or everything will be charged na like sa pagbalik namin sa pagkabit. So, hindi ko alam kung masakit ba yun. Ibabaon ba yun sa kilagit. Just, kinakabahan ako for Zach. So, sa na yun, sa appointment na yun, I'm gonna make sure na daddy will be there kasi baka hindi ko kayanin para si daddy or para kasama si daddy. Pero today, hindi na sasama si daddy. Kami lang ni Zach kasi si Vince and si Zeb will be going to the grocery and buy, stuff na wala na kami like mantika, ano ba yan? Sabon panghugas, mga ganun. So, kanina nagagawa ng listahan si Vince. So, yeah, kami na lang ni Zach. Sabi niya kasi, kung gusto ko daw na ihatid niya kami. As in, malapit lang naman kasi. Pero ang aga pa, it's 4:55. Sabi ko, maglalakad na lang kami ni Zach para kahit mga 5:15 kami lalabas dito. At hindi nagmamadali. So, yeah, balitaan ko kayo later. Okay, guys, hindi ko nadala yung hindi ko nadala yung itong camera kanina sa clinic kasi parang nagmamadali kami ni Zach. Ang una, sitting pretty. Tapos nung parang na-realize ko, parang kailangan na namin dapat lumabas. Dito ako sa kwarto na. Pero si Zach, gusto niya yung meron siyang fort. Kaya nakaganyan yung kumot niya. Nanonood si daddy ng basketball. Kaya dito ako mag-vlog. And we will talk about today's dentist charges. So, ayun na nga, grabe. So, first time ko na nandun ako sa loob kasama ni Zach. Kasi last time, nandun lang ako sa may parang waiting area. Hinayaan ko lang sila. Pareho sila nila Zeb na to be there on their own. Kasi feeling ko, sabi ko, baka pag nakikita nila ako, mas maiiyak sila or mas matatakot sila. I don't know. So, although, kahit even before naman sa Pilipinas, nandun din ako sa loob. Ewan ko, parang, hindi ko alam na ko nun. So, nung unang punta namin, gano'n. Tapos yung pangalawang punta, kasama si Vince yung nasa loob, ako nasa waiting area. So, kanina sabi ko, sige na nga, samahan ko na. Kasi pwede naman, sabi nung dental assistant, sabi niya, pwede ka mo po dyan eh. So, nandun lang ako. Tapos, pinanood ko yung the whole procedure kay Zach. Sabi ko, grabe, ang tapang ni Zach. Kasi nga, dalawa yung, dito sa right, yung niya, papastahan. Kahit kaya nung last time na si daddy na yung pinabantay ko. Kasi nga, nung pinapanood ko nung kay Zach, nung sa simula, nakita ko yung injection, ang laki. Sabi ko, takot ako. Alam mo naman. Na-experience ko na rin yung kasi remember nung nasa Singapore ako, binunutan din ako dito. Nakalimutan ko na. Binunutan ako dito, diba? Tapos, pinastahan din yata ako. So, I remember that big ass injection. Tapos, yung nasa metal siya, kasi nga, ewan ko bakit ganun. Mas nakaka-intimidate tignan yung ganung injection. So, una muna nilagyan ng numbing cream. Tapos may bulak para syempre wag dumikit. Para mag-dry, ganyan. Tapos after nun, ayun na, may in-injection. Tapos sabi nung dentista mismo, sabi niya, okay, I'll come back later. Pag nag-effect na yung anesthesia. Kasi yung injection anesthesia nga. Sabi ko, nung una, hindi ko alam yun. Sabi ko, ate, ano ba yun? Akala ko yun na yung pasta, yung naka-injection. Sabi niya, anesthesia. Sabi ko, akala ko yung naming cream kanina, yun na yun. Sabi niya, hindi naman gumagana yun. Sabi niya, hindi naman nag-work yun. Parang, na lang din, parang
psychological na lang din. Kaya nila ginagamit. Tapos, pero, kailangan pa rin talaga daw ng anesthesia. So, 2 beses pa yung tinurok si Zach kasi 2 ngipin yung kanyang papastahan. So, umaano si Zach, sabi niya, kasi nararamdaman niya. Even, hindi, kasi, yung mismong anesthesia, yung ilalagay pa lang pala. So, yung naming cream, hindi talaga nag-work. Kasi sabi niya, actually, yung tusok ng karayom, hindi naman masakit. Ang masakit is yung mararamdaman mo na dumadaloy yung anesthesia itself, yung gamot. Para bang, para din kapag, kinukunan ng dugo. Yung nararamdaman mo. Pero sabi niya, mas masakit pa yung kinukunan ng dugo kaysa yung anesthesia. Pero yun, so 2 beses siyang tapos nung tapos na sa anesthesia, di-startan na. Ang medyo mahabang proseso kasi syempre nilinis, dinrill, parang tinanggal na yung loob para ma-fillan nga ng diba, ng pasta. Tapos aayusin nila, make sure na kasi yung nilalagay is parang parang semento nga, parang moldable na semento, pero you have to work fast. Kasi syempre imumold mo sa tamang pwesto, tamang shape, ganyan. So, naawa ko kasi ang tagal-tagal niyang nakanganga. Tapos, kanina, maano yung gag reflex ni Zach? Mabilis siyang ganun. Yung nilalagay sa bibig para nakabukal lang lagi. Parang masyadong malaki for him. So, ilang 2-3 beses siyang nailuwa niya yun. Tapos kasi parang, tsaka yung panghigop ng laway, minsan natutusok ni ate ng medyo mas malayo. So, parang nasusuka siya. Pero yun, magaling kasi, pero magaling din, mabilis yung dentista. Sabi niya, okay, we need to work fast. We need, it's like para daw siya nakikipag-racing. Kasi nga, pag bata, yung patience nila, syempre iba. Tsaka, para mabilis nang matapos. So, anyways, ayun, tapos after nun, kinunan din siya ng, ginawa na nga rin siya ng impression. Para ding, yung pag magpapagawa ka ng postiso, yung may kakagating kang parang pati, para magkaroon ng impression. Ano po Tagalog nun? Yun, tapos pinakita niya sa akin sa Google, itsura nung, space maintainer. Para nga siyang bakal. Pero hindi naman daw siya basta ikakabit doon sa isang ngipin. Basta hindi naman daw yung masakit, sabi niya sa akin. So, yun. So, sa 2 ngipin ni Zach, ang total natin to date ay 418. Kaching, kaching. So, nakaka 1,600 na plus 4. So, 2,000 na. Ngayon, to? May 3 pa. May 3 ngipin pa po papastahan si Zach. Sabi ko, 3 injection na naman yun. Kawawa naman sa left side. Oo, sa left side naman. Nung, yun nga, sa reception, tinatanong ako kung kailan ko gusto. Sabi ko, ipapahinga ko muna to. Sabi ko, kawawa naman. Parang every week na lang, nandito na kami. Niya, sige po. Yung maintainer kasi, di ba, kinuha na nila ng impression, tapos isesend nila sa lab. Mga 1 week daw yun. Pag dumating na, tatawagan ako. And anytime, parang we can walk in para ikabit yun. Sabi ko, sige. Pag pumunta na lang kami ulit, para dun sa space maintainer, tsaka ako na lang siya ipapabook for his next, next 3. And after that, we're done. Gusto ko na matapos. Puti si Zeb, yun na yun, yung pumunta kami. Kaya sabi ko, Zach, take care of your teeth na. Kasi, kung hindi, papabalik-balik lang. Kasi kung gusto mo ba, ulit-ulit natin gagawin, ulit-ulit gagawin sa'yo yung ganun. Anyways, yan. Hindi din kasi pwedeng hayaan. Kasi matagal pa mahuhulog, matagal pa matatanggal yung ibang ngipin niya. So, it's either bunutin yun, or ipasta. Hindi mo pwedeng bunutin. Wala na natira. So, yun. Ay, naku. Anyways, yeah. Hindi pa tayo tapos dyan. Ako naman, sa December, ay babalik ako dun sa aking dating. After kung bumalik doon, nilipat na ako dito sa dentist na to. And kung anong pwede kong ipagawa. Yes. Anyway, I'm gonna end the vlog. Ang haba na ng daldal ko.
It's 8:20. Nagluto pala. Kaya hindi ako nakapag-vlog agad pagbalik. Kasi nagluto ako ng, meron kaming ground turkey eh. So, ground turkey, tapos nilagyan ko ng green and yellow bell pepper. Tapos nilagyan ko ng taco seasoning. So, yun na. Parang giniling na may taco seasoning. Pero ulam. Hindi siya tacos. So, yun na yung baon. Pinatikim ko kanina kala Zach, tsaka kala Zeb. Nagustuhan naman, nasarapan. So, ano to? Yun na yung baon nila bukas. Kasi ang food nila bukas, or yung provided na food bukas, Caesar salad. Siyempre, yun naman yung kakain ng Caesar salad. Pero, yan. Anyways, at saka para may baon na din ako bukas. I'm gonna end the vlog. I'll see you on the next one. And yeah, thanks for watching. Bye guys. Good night.